Ang mga sumusunod na audio-video ay tungkol sa mga pahayag ng Diyos kay Israel Reyes na para sa lahat ng tao ay inyong mapapakinggan ngayon. Ako ay kabilang sa sambahayan ni Israel at ito ang isa sa leksyon na nais namin i-share o ipamahagi sa inyo. Ang bagong mensahe ng tunay na Diyos sa panahon natin. Sa loob ng 2,000 taon, isang palaisipan ang tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos. Iba't ibang katanungan na buo sa isipan ng maraming nagsasabing sila ay Kristiyano. Si Jesucristo ba ang Diyos? Siya ba ay Diyos Anak? Ang Diyos ba may tatlong persona? Ang Diyos ba ay nagkatawang tao? At marami pang mga palaisipan na sarado hanggang sa panahong ito. Subalit ngayon lang mabubuksan at ngayon lang mahahayag ang mga tamang kasagutan sa pamamagitan ng ibang anghel, a prophet like Elijah. Kung mayroon mang pinaka-controversial sa mga katanungan, walang iba kundi ang paksa natin kung ano ang pangalan ng tunay na Diyos at kung bakit hindi naipakilala ni Jesus at ng kanyang mga apostol ang tunay na pangalan ng tunay na Diyos. Ayon kay Jesus Nazareno, ang tunay na Diyos ba ay may tatlong persona at nagkatawang tao? Tunghayan natin ang kanyang ipinahayag ayon sa sulat ni Apostol Juan sa Juan chapter 17 verse 1 to 6. Ganito ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid, bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Pansinin, ang sabi ni Jesus, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Asan? Walang pangalan. Ama lang ang sinabi niya. Tumingala siya sa langit upang sabihin niya, Ama, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Malinaw na ang kanya lamang binanggit na ang tunay na Diyos ay iisang Diyos lamang, hindi tatlong persona, gaya ng itinuro ng mga early church fathers, lalo na ng Katolisismo. Ang Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu ay hindi aral ng Diyos. Ito ay inimbento lang ng mga unang nagtaguyod ng Kristyanismo. Walang malinaw na turo si Jesus at mga apostol niya tungkol sa pangalan ng Ama. Ang Ama, Father, Padre, Tatay ay isa lamang na tinatawag na common noun o pangalang pangkalahatan, samantalang ang proper noun ay pangalan opisyal ng isang individual. Naipakilala ba ni Jesus ang pangalan ng tunay na Diyos? Hindi. Ang mga apostol ni Jesus na sumulat ng pangunahin ng aklat na tinawag nilang Bagong Tipan. Naipakilala ba ang pangalan ng tunay na Diyos? Basahin natin ang nakasulat sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa unang Korinto chapter 8 verse 5 to 6, ganito naman ang paliwanag niya. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, kaya na may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Katulad ni Jesus Nazareno, hindi rin nila naipakilala ang pangalan ng tunay na Diyos, kundi ang itinuro lamang nila si Ama, para tukuyin kung sino raw. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Isa lang naman talaga ang tunay na Diyos at hindi marami. Kahit na inyong basahin ang buong aklat na tinawag nilang Bagong Tipan, walang mababasa na tunay na pangalan ng tunay na Diyos. Naituro ba o naipakilala ba ng mga apostol sa mga pinangaralan nila ang pangalan ng tunay na Diyos noon? Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol ni Jesus sa Gawa chapter 17 verse 22 to 25,
Alamin natin kung naituro nga. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, "Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Siya ang sa inyo'y ibinabalita ko, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao, na parabagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay." Hindi talaga na ipakilala o ipinakilala ni Jesus at ng kanyang mga apostol ang tunay na pangalan ng tunay na Diyos. Ang kanila lamang ibinalita o itinuro, iisa lamang ang tunay na Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay at maging sa tao. Mahirap sambahin ang isang Diyos kung hindi mo talaga alam ang kanyang pangalan. Kung ang mga tao hindi kilala ang tunay na Diyos, kaya sumasamba sila sa bathala o mga anito sa araw, sa buwan, sa larawan o rebulto at kung ano-ano pa. Kasalanan pala ni Jesus at ng mga apostol kung bakit hanggang ngayon may idolatria o pagsamba sa rebulto. Pati sila mismo may rebulto, si Jesus lang, Santo Niño, Black Nazarene, Kristong Hari, pati si Maria, sinamba na rin, Our Mother of Perpetual Help, Immaculate Conception, Our Lady of Fatima, pati mga apostol may mga larawan at rebulto sa mga simbahan at kung saan pa. Panahon na upang gumising kayo, huwag na ninyong pang-aksayahin ang buhay nyo sa walang kabuluhan. Ang mga tao na kumikilala na may iisang Diyos lamang at buhat sa Kanya ang ating buhay, lakas at hininga, ay may pananagutan na alamin ang tunay niyang pangalan, sapagkat paano mo pasasalamatan, kikilalanin at sasambahin ang isang Diyos na hindi mo alam ang Kanyang tunay na pangalan. Ano ba ang nangyari noon? Bakit hindi nila naipakilala o maipakilala ang pangalan ng tunay na Diyos? Sa ikalawa, Hari, chapter 21, verse 1 to 9. Tunghayan natin kung ano talaga nangyari. Si Manases ay may 12 taon nang magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 55 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hepzibah, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel, sapagkat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezekias na kanyang ama, at kanyang ipinagtayo ng mga dambana si Baal, at gumawa ng Asera, gaya ng ginawa ni Akab na hari sa Israel, at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit at naglingkod sa kanila. At siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, na pinagsabihan ng Panginoon, "Sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan," at kanyang ipinagtayo ng mga dambana ang lahat na natatanaw sa langit sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon. At kanyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy, at nagpamahiin, at nagsanay ng panghuhula, nakipagsanggunian sa masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. At siya'y naglagay ng larawang inanyuan na Asera na kanyang ginawa sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David, kay Solomon na kanyang anak. Sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat na lipi ng Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman, at hindi ko na pagagalain pa ang mga paa ng Israel sa labas ng lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang, kung kanila lamang tutuparing gawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa kanila at ayon sa buong kautusan na iniutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi nila dininig, at hinikayat sila ni Manases na gumawa ng lalong masama kaysa ginawa ng mga bansa na pinaglipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Basahin at unawain natin mabuti ang mga talata ng Biblia sa itaas. Pagkamatay ni Haring Solomon, ang mga hari sumunod sa kanya ay gumawa ng hindi maganda sa paningin ng Diyos. Kahit pa sinasabi mo, sinasamba mo ang lumalang sa iyo, sinasamba mo ang pangalan ng Diyos, pero sumasamba at lumuluhod ka sa rebulto, adding insult to injuries, at diyan nagalit ang Diyos sa unang Israel.
Mahalaga sa Diyos ang Jerusalem sapagkat ito ang dako na kanyang pinili upang dungoon palagi ang kanyang pangalan magpakailanman. Pansinin, sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili, isang banal na dako na paglalagakan ng kanyang tunay na pangalan ang tinutukoy na Diyos na dapat pahalagahan. Subalit sa panahon ng bayang Israel, ang mga naging hari pagkatapos ni Haring Solomon ay sumalangsang sa kautusan, nagkasala sa Diyos, sumamba at naglingkod sa ibang mga Diyos sa halip na sa tunay na Diyos. Nagkasala ang lahi ng unang Jacob na tinatawag na Israel. Bunga ng paulit-ulit na pagkakasala ng lahi ng unang Jacob na tinawag na Israel, ano ang ipinasya ng Diyos? Alamin natin at unawain ang nakasulat sa Jeremiah chapter 44 verse 26. Ganito ang ating mababasa. Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda na tumatahan sa lupain ng Ehipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinuman sa Juda sa buong lupain ng Ehipto, na sabihin, buhay ang Panginoong Diyos. Sa tindi ng galit ng Diyos sa bayang Israel, sumumpa siya na hindi na mababanggit pa sa bibig ng sinuman sa Juda maging sa buong lupain ng Ehipto, Hudyo man o sa buong mundo. Hindi na mababanggit pa ang pangalan ng tunay na Diyos. Saklaw dito sa sumpa ng Diyos si Jesus at ang kanyang mga apostol sapagkat siya ay mula sa angkan ni Juda. Kailan pa ipinagbawal ng Diyos na banggitin ang kanyang pangalan? Sa ikalawang aklat na sinulat ni Moises sa Exodo chapter 3 verse 13 to 15. Ganito ang ating mababasa. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Hindi lang buong Juda, kundi pati sa lupain ng Ehipto, sumumpa siya na hindi na mababanggit pa ang kanyang pangalan. Kaya maging sa panahon pa ni Moises ay hindi pinabanggit ng Diyos sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Ang ipinasasabi lang niya, ako yaong ako nga. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Akala naman ng iba na si ako nga ang pangalan ng Diyos. Maling-mali kayo. Bagamat hindi nasasambitin pa ang pangalan ng tunay na Diyos sa buong Juda at Ehipto, paano malalaman ang kanyang tunay na pangalan? Sa ikalawa, Kronika chapter 7 verse 14 to 16. Ganito naman ang ating matutunghayan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking nandidinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon, ang aking mga mata ay dildilat at aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Si Jacob na anak ni Isaac, ako ni Abraham ang tinawag na Israel. God will prevail. Ang Diyos ay naghari. Nakipagbuno siya sa anghel ng Panginoong Diyos at siya ay nanaig, kaya't bilang gantimpala sa kanya, tinawag siya ng Diyos sa pangalang Israel. Ang kanyang 12 anak ay tinatawag na bayang Israel. Ang sabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan. Tumalabas na malinaw na ang tunay na pangalan ng Diyos ay walang iba kundi Israel, sapagkat ang bayang Israel ay tinatawag sa kanyang pangalan. Bago dumating ang panahon ng pangangaral ni Jesus at ng mga apostol, may tunay na Diyos pa ba noon sa buong lupain ng Israel? Unawain uli nating mabuti ang nakasulat naman sa ikalawa Kronika chapter 15 verse 1 to 3. Ganito ang ating mababasa. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Azarias na anak ni Obed, at siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya,
siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Ngayon nga ang Israel ay malao ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturo, saserdote at walang kautusan. Bagamat alam ni Jesus at ng mga apostol sa panahon nila na mayroong iisang tunay na Diyos, subalit wala na sa bansang Israel, sa Palestina, sa panahong Kristiyano ang tunay na Diyos. Ulitin man basahin ang buong aklat ng Bagong Tipan, walang binabanggit tungkol sa pangalan ng Ama. Mayroon binanggit si Jesus na pangalan ng Ama sa Juan chapter 8 verse 44. Kayo'y sa amang Diablo. Ang panahong Kristiyano ay nagsimula nang ipinanganak si Jesus Nazareno at natatapos sa taong 2015. Sa leksyon natin tungkol sa mga panahon, namatay ang aral ng mga propeta kaya naiba ang turo ni Jesus at ng mga apostol. Maging sa panahong ito, bago dumating ang pangangaral ng ibang anghel, a prophet like Elijah, bawal banggitin ang pangalan ng tunay na Diyos dahil hindi pa panahon. Saan natin ngayon masusumpungan ang tunay na Diyos at ang kanyang pangalan? Sa anong dako at sa anong panahon? Sa aklat ni Propeta Isaiah, sa Isaiah chapter 65 verse 1, ganito ang ating mababasa. Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako, sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Wala na ang tunay na Diyos sa dating Jerusalem, sa Palestina. Wala rin siya sa Batikano ng Roma at lalo wala siya sa Mecca, Medina ng Islam. Kaya hindi matitigil ang awayan at kaguluhan sa buong mundo hanggat hindi nalalaman at nakikilala ng mga tao ang tunay na pangalan ng tunay na Diyos. Salamat sa Diyos, dumating na ang panahon ang tunay na Diyos ay ating masusumpungan sa isang bansa o lugar na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Sa isang bansa sa malayong silangan, ang Pilipinas, kung saan lalabas ang bagong kautusan mula sa tunay na inutusan ng Diyos upang ipakilala siya. Ayon sa salita ng hula, sino ang inatasan ng Diyos na magpakilala sa Kanya at sa Kanyang tunay na pangalan? Basahin natin ang hula ni Propeta Isaiah sa chapter 52 verse 6 to 7. Unawain ninyo mabuti, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita, narito ako nga. Anong pagkaganda sa mga bundok na mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Sabi ng Diyos noon kay Moises, ako yaong ako nga. Ngayon si ako nga ay nagpakilala na sa atin, napakalinaw ang sinasabi ng hula. Ang magpapakilala sa tunay na Diyos at sa tunay niyang pangalan ay walang iba kundi ang tunay na may dala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan. Sino ang may dala ng mabuting balita ng kaligtasan? Kailan ang panahon ng kanyang pangangaral? Alamin natin ang salita ng hula sa Apokalipsis chapter 14 verse 6. Unawaing mabuti. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Hindi lahat ng mga ngaral na may dala ng Biblia o salita ng Diyos at di umano nagpapakilalang ministro, pastor, pari, imam, TV, evangelist, preacher o kung saan manggaling na relihiyon o sekta ng iglesia na nag-aral at nagsunog ng kilay sa paaralan nila ay masasabi na tagapaghatid sila ng mabuting balita. Iisa lang ang inatasan ng Diyos at dumating na ang panahon ng kanyang pangangaral upang ipakilala ang tunay na Diyos at ang kanyang tunay na pangalan. Ang ibang anghel na nasa Apokalipsis chapter 14 verse 6 to 11 ay lumilipad sa gitna ng langit. Hindi literal na paglipad sa langit o himpapawid, kundi ang tinutukoy na langit o himpapawid o air ay ang makabagong teknolohiya sa panahon ito. Siya ay magsisimula ng gawain sa panahon ito gamit ang social media tulad ng Facebook, Telegram, Instagram, Twitter at iba pa. Aling bansa na hindi dati tinawag sa pangalan ng Diyos ang siyang pinalad na makilala ang tunay na Diyos at ang kanyang tunay na pangalan? Ganito ang ating mababasa sa Apokalipsis chapter 7 verse 1 to 3. Unawain natin mabuti.
At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang ibang anghel na nasa Apokalipsis chapter 14 verse 6 may dala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan ay nakita sa Apokalipsis chapter 7 verse 2 to 3 na umaakyat sa sikatan ng araw. Ang katumbas ng salitang umaakyat ay nagsisimula o nag-uumpisa siyang mangaral sa buong mundo sa pamamagitan ng social media kung sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng lahat at ano ang tunay niyang pangalan. Tunay na mabuting balita ito ay magsisimulang malaman o maunawaan mula sa sikatan ng araw. Alam nating lahat na ang Pilipinas hindi lang sikatan ng araw, kundi siya mismong bansa na ipinanganak ang ibang anghel o sugo o tunay na propeta, isinugo ng tunay na Diyos sa mga bansa, mga wika, mga angkan at mga hari. Mapalad ang makakasama sa sangbahayan ni Israel. Ano ang pruweba na ang pangalang Israel ang siyang pangalan mismo ng tunay na Diyos at hindi Jesus, Yeshua, Yahweh, lalo hindi rin Kristo, hindi rin Jehovah, Yahweh, Elohim, El Shaddai at iba pa. Basahin natin ulit ang hula ni Propeta Isaiah sa chapter 52 verse 6 to 7. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita. Narito ako nga. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa na ang nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Ang ibang anghel na naghahayag ng mabuting balita, dala niya ay kapayapaan. Ang iyong Diyos ay naghahari. Isang phrase na ang katumbas sa English ay Your God reigns. God will prevail. Katumbas ito ng pangalang Israel, sapagkat sa panahong ito maghahari na ang Diyos na si Israel. Ang mga hari na magmumula sa sikatan ng araw sa pangunguna ng ibang anghel ay tatawagin sa pangalan ni Israel o sambahayan ni Israel. Ang kakasangkapanin tatawagin din Israel. Gaya ng pagkakapangalan mula kay Jacob, siya ay tinawag na Israel. Ang uod na Jacob sa panahong ito ay tatawagin din Israel, sapagkat sa kanya magsisimula ang pagtatatag ng bagong Jerusalem. Ang pagtatatag ng bagong Jerusalem sa bagong dako, Pilipinas, at sa bagong panahon, Age of Aquarius, simula 2016, bagong henerasyon. Ano ang panawagan ng tunay na Diyos sa lahat ng kikilala sa Kanya at sa Kanyang tunay na pangalan? Ganito ang nakasulat sa Isaiah chapter 52 verse 1 to 2 at verse 6 to 13. Tunghayan natin. Gumising ka, magsuot ka ng iyong kalakasan. O Zion, magsuot ka ng iyong mga magandang damit. O Jerusalem na bayang banal, sapagkat mula ngayon hindi napapasok pa sa iyo ang hindi tuli at ang marumi. Magpagpag ka ng alabok, ikaw ay bumangon, umupo ka sa iyong luklukan. O Jerusalem, magkalag ka ng mga tali ng iyong leeg, o bihag na anak na babae ng Zion. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita. Narito, ako nga. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa yaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig, na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Zion. Kayo'y magbiglang magalak, kayo'y magsiawit na magkakasama,
kayong mga sirang dako ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang kinubos ang Jerusalem. Hinubdan ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat na bansa, at makikita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis, kayong nangagdadala ng mga sisidlang ng Panginoon, sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo na takas, sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay likod. Narito, ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya'y mabubunyi at malalagay na mataas at magiging napakataas. Gumising na kayo at umalis sa inyong mga kinagisnan, maling aral at maling pagkakilala sa Diyos. Kayo'y umawit ng bagong awit. Ang mensahe ng mabuting balita ay para lamang sa mga taong makikinig, bumabasa at umuunawa sa mga pahayag ng ibang anghel. Kung maliwanag sa iyo ang mensaheng ito, ikinagagalak ka naming makasama sa bagong awit at bagong gawain ng Diyos. Kung sa kabila ng liwanag at linaw ng pagkakapahayag o paliwanag ng mensaheng ito ay malabo at mahihirap pa rin tanggapin at unawain ng iba, mayroon pang paghamon at patutsada sa nag-like at nag-share nito. Iisa lang ibig sabihin nito, hindi sila sa Diyos at hindi sila kabilang sa mga tinawag ng Diyos upang magtamo ng kapayapaan at kaligtasan. Ngunit sa mga lalabas at maglalakas loob sa mga maraming pangtatawagin sa pangangaral na ito, ang sabi sa salita ng hula, kayo'y magbiglang magalak, kayo'y magsiawit ng magkakasama. Makikita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidla ng Panginoon, sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali, o magsisilabas man kayo na takas, sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo, at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay likod. Ngayon lang matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na kanyang pararamihin ang kanyang lahi, kasindami ng bituin sa langit. Sa makabagong panahon, sa daigdig ng cyberspace, ang mga netizen sa buong mundo na makakaunawa ay magbubunyi, sapagkat dumating sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan. Ano naman ang mensahe ng Diyos kahit magkaisa at magsama-sama ang mga tutuligsa laban sa itinalaga niyang propeta sa mga bansa na may dala ng mabuting balita? Alamin natin ang kasagutan sa Isaiah chapter 8 verse 9 to 18. Pansinin natin mabuti ang patutsada naman ng Diyos sa kanila. Kayo'y magsama-sama, o mga bayan, at kayo'y mga kakawatak-watak, at kayo'y mga kinig, kayong lahat na taga-malayong lupain, mga bigkis kayo, at kayo'y mga kakawatak-watak, kayo'y mga bigkis, at kayo'y mga kakawatak-watak. Magagsanggunian kayo, at yaoy mauuwi sa wala. Magagsalita kayo ng salita at hindi matatayo, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin, sapagkat ang Panginoon ay nagsalitang ganito sa akin na may malakas na kamay, at tinuruan ako na huwag lumakad ng lakad ng bayang ito na sinasabi, huwag ninyong sabihin pagbabanta, tungkol sa lahat na sasabihin ng bayang ito, pagbabanta, o huwag mang mga takot kayo ng kanilang takot, o magilabot man doon. Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong aariing banal, at sumakanya ang inyong takot, at sumakanya ang inyong pangingilabot, at siya'y magiging pinakasantuaryo, ngunit pinakabatong katitisuran at pinakamalaking batong pangbuwal sa dalawang sangbahayan ng Israel, na pinakabitag at pinakasilo sa mga nananahan sa Jerusalem. At marami ang mga titiso doon, at mga bubuwal, at mga babalian, at mga sisino, at mga huhuli. Talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad, at aking hihintayin ang Panginoon na nagkukubli ng kanyang mukha sa sangbahayan ni Jacob, at aking hahanapin siya. Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakaranda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sayon. Napakalinaw ng mensahe sa mga tutuligsa at lalaban. Magsama-sama man kayo
magkakawatak-watak din kayo. Sila ang malilito, mapapahiya at gaya ng bagay na wala ay lilipas at mapaparam. Ang tunay na sugo ay hindi apostol o ministro o pastor o appointed son of God, kundi isang propeta, ibang anghel o sugo na may dala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan. Ang kaligtasan at kapayapaan ay nasa tunay na pagkaunawa sa tunay na Diyos at sa tunay niyang pangalan. Purihin ang Diyos na si Israel.